pangalan ko Grace Tarjoto. At nakatira ako sa Indonesia 27 years na. And ang ginagawa ko dito, I support the Jatiluwi Red Rice farmers, the indigenous farmers of Bali. And the Jatiluwi Red Rice had been planted sa Jatiluwi in Bali, the World Heritage Site by UNESCO, for more than 1,000 years. Meron akong rice mill and it's certified organic ang aking mga produkto. So tumutulong ako sa mga Balinese farmers and according to the government here, I am the heroine of the Jatiluwi farmers. Maliban sa red rice, ang aking mga produkto ay mga agriculture products. Pero mga organic lang, yung certified organic. Tapos, nag-assist din ako sa Department of Agriculture para sa shallot industry natin. So, tumutulong ako na hanapan sila ng market sa Indonesia. Nag-assist ako sa mga license and permit para maibenta sa Indonesian market yung mga produce ng shallot farmers natin sa Pilipinas. Maliban doon, tumutulong din ako sa mga company na siguro profitable na i-export nila sa Indonesia kagaya ni Mamasita, yung San Miguel Pure Foods Corned Beef. At saka for the coming 2015, ASEAN community na tayo, kaya dapat ang mga produkto ng Pilipinas makapasok sa Indonesia kasi malaki ang market. Kasi ang population ng Indonesia, 255 million. Tsaka hindi sila sufficient sa kanilang mga agriculture product. So, it's a big chance para sa mga Filipino farmers, kagaya ng mga sibuyas Tagalog, hindi naman tayo kumakain yan. Yung mga siling labuyo, hindi naman tayo kumakain yan. Wherein, ang market sa Indonesia is really big. Pag sinabi mong challenge trade, wala. Kasi magkaiba tayo ng season. Halimbawa niyan, rainy season dito, summer sa Pilipinas, rainy season dito. So, ang shallot, tinatanim din sa Indonesia. Pero during the summer season, wherein sa Pilipinas, rainy season. Pag rainy season dito, summer season sa Pilipinas, mag-harvest tayo ng shallot. So, kailangan ng Indonesia ang maraming quantity ng shallots. So, walang barriers. It's only marketing and kung paano ang gobyerno natin, Department of Agriculture, bigyan ng facility yung mga farmers natin para ma-market yung mga agriculture product natin sa Indonesia. For the past 18 years, tumutulong ako sa Philippine Embassy. Ang ginagawa ko, consular job for the embassy. So lahat ng mga Pilipino dito na may mga cases sa law, they have criminal cases, tapos yung mga namamatay, yung mga sakit, yung mga Pilipino, mga tourist dito na mga problema sa immigration, ako ang tumutulong, ako ang tinatakbuhan. APEC is Asian Pacific Economic Cooperation. So ang pagdating ni Presidente Noynoy, not as a president, but as a leader of economy of the Philippines. So malapit na yung 2015, so paano makipag-negotiate si Pinoy sa mga country leaders, state leaders, para maging booming naman yung economy natin. Kasi we are a rich country also. Ang masabi ko lang sa Department of Agriculture, syempre sa lahat ng gobyerno sa buong mundo, nandun yung bureaucracy. So, kailangan doon ng mga training, mga facility para sa mga farmers natin sa Pilipinas. Kasi mga farmers natin sa Pilipinas, mas matalino kaysa ibang mga farmers. Kasi kung kailangan dyan sa ating mga farmers, mag-invest naman ang gobyerno sa mga technology. Give training to the farmers to produce a good quality agriculture product. Ang masasabi ko lang ay pasalamat sa kay Presidente Ninoy Aquino kasi ngayon booming ang economy natin sa Pilipinas. Marami mga investor. So, he has to keep the trust that was given to him by the foreign country, by the foreign investor, para naman sa economic development natin sa Pilipinas. Wherein tayong mga Pilipino naman sa Pilipinas, naman ng mga economy na successful, yung mag-create ng job sa mga Pilipino.